Isang bus driver ng Zhongli Bus, maaaring dahil sa iniisip ang kaligtasan ng mga pasahero, madalas magpaalala sa loob ng bus, kung may upuan, dapat umupo. Pero nang makasalamuha ang dayuhang pasahero, nagkaroon ng hadlang sa wika. Kaya nagkaroon ng problema sa komunikasyon, parang nag-aaway ang dating. May mga pasaherong nag-record ng pangyayari, naglabas din ng paghingi ng paumanhin ang kumpanya. May mga upuan pa sa likod, umupo na agad, huwag na mag-aksaya ng oras, umupo na sa likod, hindi nyo ba naiintindihan? May nakitang dalawa dayuhang pasahero na nakatayo. Ayaw talagang paandarin ng driver ang bus. Naintindihan na ata ang gusto ng driver. Nang pumunta na sila sa likod sa kalang pinaandar ang bus. Bumaba na ang dalawa pasahero pero wala pa ring tigil ang driver sa pagreklamo. Para sa ikabubuting nyo ito, naiirita ba kayo sa akin, kapag kayo ay nadapa ko ang mananagot? Habang nagmamaneho, walang tigil ang pagreklamo ng driver. Ang lakas pa ng boses nito. Hindi pa magalang magsalita. Narinig din ito ng ibang pasahero. Wala na sila pero tuloy pa rin ang pagreklamo. Na-record ng mga pasahero ang buong pangyayari, kahit may sumakay ng ibang dayuhang pasahero. Hindi pa rin tumigil ang driver sa pagreklamo, pero hindi ito ang unang beses na nangyari. Nilalakasan lang ang boses niya para pumunta sa likod ang mga tao. Huwag sanang masyadong malakas ang boses, pwede namang mahina lang. Sana ay huwag manatiling nakatayo ang mga pasahero, baka kasi may matumba. Natatakot siya kapag umandar ang bus, baka may mahulog at masaktan na pasahero, kaya naging medyo padalo siya, kaya medyo naging matalas ang pananalita, wala siyang masamang intensyon. Direktang humingi ng pahayag mula sa Zhongli Bus, agad din humingi ng paumanhin ang kumpanya, at iginiit na aksyonan ang naging asal ng driver, pati na rin ang paraan ng pagsasalita. Kaligtasan man ang una sa lahat. Kailangan ding isaalang-alang ang pakiramdam ng mga pasahero. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.